Morning sa inyo lahat. So, nandito po ako. Last time na nandito tayo ng January, first anniversary. So, salamat sa bakla ng Panginoon. Pinapalago niya ang gawain. Kaya nga po nagagulat kami. Pag napapanood namin ng video at mga litrato, ay talaga nakakatuwa ang paglago ng DOCC Pampanga at ang mga kapatid na natin sa DOCC Bulacan Handi. Okay, so ano po natin ngayon? Pag-aralan natin panandalian ng salita ng Panginoon. Ito nga, ang maganda kasi, ang ganda nga ng pinili ni Pastor Alvin na hugutan ng mga Sunday messages, yung Book of Genesis, yung unang aklat ng Biblia. Kasi po talaga importante yun. Lahat ng aklat ng Biblia ay importante. Pero kung Genesis po, ay diyan natin makukuha ang ugat kung bakit may problema ang mundo natin. Kung bakit mayroong kasalanan, kung bakit mayroong away, bakit may gera. Ang mga relasyon na nasisira, ang buhay na nasisira. So, importante po talaga ang Book of Genesis. So, maganda yan, ang linggo-linggo ay kuha na natin yan ng mensahe. Kasi po kung susuriin ng bawat tao ang kanilang problema, relasyon, kasal, mga kasalanan, ang sitwasyon ng mundo, babalikan po nila at babalikan ang Book of Genesis kung bakit nagmula, kung bakit ganito ang mundo natin, bakit nasira ang creation ng Panginoon, bakit nagkakasala, bakit may away, bakit may patayan. Yun po ay pag itinerace niyo lahat yun, in-explain po ng Genesis. Kaya ang mga scientists, sa mga medical profession, sa mga kung ano pang mga tao sa mundo ay sinasaliksik nila, bakit ganito ang ang mundo natin? Bakit nasira? Bakit nabubulok? Bakit may away? Bakit lahat may ganito? Yun po ay ititrace sa Genesis. In-explain po doon bakit nasira ang lahat. So maganda nga po na ito ay pinapag-aralan natin ngayon at kumuha na natin ng mensahe. Kumuha na ni Pastor Alvin ng mensahe linggo-linggo. Okay? So nandito po tayo ngayon sa chapter 2. So yun po ang natin umpisa. Ilang linggo na, no? Maraming linggo. Okay. Nandito po tayo ngayon sa Genesis. So makikita po natin ang titulo po ng mensahe ngayon at ang mensahe na dadalhin ng Book of Genesis chapter 2 verses 1 to 3. 3 verses po na napakalalim. Malalaman nyo na ang ano pala nito, ang bigat pala nito, 3 verses. So hindi po natin himayin natin yan kung bakit ganito. Kasi nga ang title po ang pahinga. Ang pahinga. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pahinga. Kung tatanungin ko kayo, bakit ka pagod ngayon? Bakit mo kailangan ng pahinga? Sino ang iyong kapahingahan? Paano ka magpapahinga? At bakit ka napapagod ngayon? So, tignan natin yan sa 3 verses. Ang ang pagkukuhanan natin ng sagot na yun. So, dun tayo sa verse 1. Ito po ang linaw-linaw ng sinabi. Natapos likain ng Diyos ang kalangitan at mundo at lahat ng naroon. So, himayin po natin ang verse 1. Okay? Tignan po natin ang sinasabi. So, tignan niyo po yung kasi yun na meron yun po kahit word lang, kahit isang salita. Ang sabi na tapos likahin ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at lahat ng naroon. So, nakita niyo po, ang pinaka-importante dyan sa verse 1 na yan, ang word ay natapos. Natapos. Okay? So, ipinapaliwanag ko sa atin na ang Diyos ang nag-uumpisa at siya ang nagtatapos. Okay? So marami nagtataka sa atin, bakit ganito? Ganito ang sitwasyon mo ngayon. Bakit naging ganun ang umpisa mo ngayon? Kasi nahihirapan tayo na unawain na inumpisahan ng Panginoon yan, pero siya ang magtatapos. Ito nga, hindi lang nilang natapos likain ng Diyos ang kalangitan. So lahat po, yan. Okay? So 6 na araw siyang naglikha. So paliwanag po natin na 6 na araw, kailangan lang ng Diyos ng 6 na araw, hindi po 6 na milyong taon, 6 na libong taon, 6, literal na 6, 24 hours, 6 na sets ng 24 hours. Ang kailangan ng Diyos palilikhain niya.
ganun kadakila, ganun kapangyarihan ang ating Diyos. So, isa sa puntos na gusto kong explain sa inyo ay ang Diyos ay nag-umpisa. Pag inumpisahan ng Diyos, tatapusin niya. Pag inumpisahan ng Panginoon, tatapusin niya. Ang problema natin, inumpisahan ng Diyos, tinatapos natin. Gusto natin tapusin pag napagod ka na sa iyong kasal, pag natapos ka na sa iyong pamilya, pag napagod ka na sa iyong mga anak, gusto mo nang tapusin. Hindi natin naiintindihan, hindi pa ang Diyos na magtatapos. Wala tayong karapatan kasi sinasabi siya ang creator, siya ang finisher, siya ang magtatapos. So bakit tayo nagtataka ngayon, nagkakaproblema ka ngayon? Bakit ganito ang anak, ganito ang asawa, ganito ang ministry, ganito ang trabaho? Kasi ang sagot, tinapos mo na kasi, nagpahinga ka. Hindi pa naman natapos. Ang Diyos kasi ang tatapos yan. So, tayo ay ginagamit ng Panginoon para matapos ang kanyang adhikain. Okay? Isang paliwanag lang po, lahat na nangyayari sa buhay nyo, ito po ang totoo, hawak ng Diyos. Ganon siya, ganon ang providential control ng Panginoon. Hawak niya ang malagim, masaya, nakakaiyak, pinagbubunyi natin, hawak ng Panginoon. Meron lang siya mga pinapahintulutang mangyari para sa kanyang kalwalhatian, para mapuno ang kanyang plano sa atin. So lahat po ng buhay na nangyayari sa buhay natin ay nasa control ng Panginoon. Siya ang nag-umpisa, siya ang magtatapos, siya ang magbibigay sa atin ng pahinga. Okay? So, ang malinaw na malinaw po natin dapat maintindihan ay hindi kailangan ng Diyos ng sino man na kahit ano pa man na para matapos ang kanyang pinangako. Isipin niyo po ang mga nangako sa inyo, ang mga nagbigay ng promises, ng mga pledges, kung ano pang mga bagay na gagawin ko to, pupuntahan kita, gagawin ko yun, magkikita tayo bukas. Ito ang mangyayari, ito ang gagawin natin, ang plano, ang agenda, ang menu. Pag sinabi po ng tao yun, nakasalalay pa rin sa maraming factors. So maaaring pangako, sinabi ko, halimbawa, sinabi kong pupunta ako bukas, ipangangako mo yan. Iba pangako, maraming sinasabi, itaga mo sa bato, mangyayari yan. Pero ang sitwasyon natin, yung pangako natin ay nakasalalay sa maraming factors. Paano kung nagkasakit ka? Paano kung bumagyo? Paano kung lumindol? Paano kung ano pa ang nangyari? So yung pangako natin talagang ganon, based sa ating kakayahan ay kulang. Pwede tayong mangako. Pero pag Diyos ang nangako, tandaan po natin, gagawin niya at magkakatotoo at talagang matutupad. Bakit magtitiwala ka sa pangako ng Panginoon? Kung tatanungin ko po kayo, bakit? Kasi ang Diyos, gagawin niya yon, wala siyang kailangan tulong. Wala siyang anumang mangyayari sa mundo, sa langit, sa lupa, na mahihinto yun. Walang bagyo, hindi siya affected ng weather, ng situation, ng anumang mangyayari sa sangkatauhan. So, ganun po ang Diyos. Pag binangako niya, gagawin niya at siya ay nagtatapos. So, huwag po natin tapusin. Huwag natin tapusin ang mga bagay na, sasabihin natin, malagim na ang sitwasyon namin, malagim na ang relasyon namin. Wala na, matabang na. Ang mga anak ko, titigis na ng ulo. Ang lalaki na, mga binata, mga dalaga. Paano ko ba ito mababago? Nalulun na kung saan-saan. Ang trabaho ko, wala na rin pag-asa. Kailangan na ako humanap ng iba, gumawa na ako ng paraan. Ang aking kaibigan, ang aking ministry ay wala na. Kasi nga, gano'n ang nangyayari. Bakit tayo nawawala ng hope? Kasi tinapos mo. Ang sa bagay na hindi pa tinatapos ng Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi, tinapos ng Diyos, natapos likhain ng Diyos. Okay? So, huwag po natin tapusin isang bagay na inumpisahan ng Diyos na siya ang magtatapos. Kaya nagkakaproblema. Kaya tayo ay nalulubog sa sitwasyon na hindi na tayo naghintay. Marami sa inyo nagdadasal na baguhin mo anak ko, baguhin mo ang asawa ko, baguhin mo ang lahat. Okay? Pero minsan sa pag-aapura natin, Lord, hindi na magbabago to, wala na pag-asa. Ang anak ko wala na talaga. Bahala na siya. O
may mga magulang na dinidiscount na sila, pinapalayas na kasi ayaw na magbago. Tinapos ng magulang, tinapos ng asawa, tinapos ng anak ang sitwasyon. Dahil sila ang nilagay nila sa kamay ang sitwasyon. So iligay po natin ang sitwasyon sa kamay ng Diyos kahit imposible. So naniniwala ba kayo na anumang bagay ay ma-override o magagawa ng milagro ng Diyos? Hindi siya, wala nga imposible sa Diyos. Okay? So makita po natin sa verse sa susunod na slide, sabi ko sa John, sa Juan, sabi, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Naganap na. It is finished. Naganap na po. Naganap na po. Ang lahat ng kailangan niya para kayo maligtas. Naganap na ang lahat ng bagay para mapatawad tayo. Naganap na ang lahat para maayos ang buhay. Naganap na ang lahat para meron tayong patutunguhan sa eternity. Kaya sigurado na po, naganap na. So si Jesus ang kaganapan. Siya ang umpisa. Kaya ang sabi niya, tuwan-tuwa siya nung sinabi niya nasa cross siya. Naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo, nalagot ang kanyang pahinga. So bakit pa tayo kailangan pang gumawa ng kaunang paraan? Para sa ating kaligtasan sa grasya ng Diyos na sinabi na ni Jesus na ganap na, tapos na. All we needed to do was to accept and believe, manampalataya tayo. Isa pa maganda, ito yung susunod na slide. So sinabi ni Jesus, tapos na. Inihead ko, sabi niya, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyupo na, yung susunod ko. Ayan, ito naman sinabi ni Jesus na naman sa cross. Ito na naman po ang isang napakalaking statement ng ating Panginoon. Ang sabi niya, kausap niya ng God the Father, inihead ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ipinagpagawa mo sa akin. Again, two great statements. Sinasabi na si Jesus, natapos na, naganap na, natupad ko na, ang lahat ng ipinapagawa mo sa atin. So makikita niyo po, si Jesus ang kabuuan, kaganapan ng lahat ng inyong kailangan. Lahat ng ating sitwasyon sa buhay. Di ba? Ganda po, may sinasabi. Kaya makikita niyo, ito po, Book of Genesis, ini-explain talaga na ang Diyos Ama ay inumpisahan niya ang lahat-lahat, tapos ganoon pa rin ang tema. Ganoon pa rin ang mensahe ng kanyang anak na si Jesus na natapos ko na. Okay? Ngayon, ang susunod na slide, ang sabi ngayon dito, ay, He who began a good work in you will carry it to completion. Ito nga yung natin sa t-shirts natin. Sino may suot ng Philippians 1:6? Marami kayo nagbigay ng mga t-shirts ng Philippians 1:6 na sinasabing ang inipisan niya siya ang magtatapos. Kaya ako ito inuulit ko kanina. Yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mainip. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi sinabi diyan, siya ang mag-umpisa, siya ang magtatapos. Huwag niyong kagad tapusin ang mga bagay na malagim. Okay? Maaaring, ang mga kapatiran, tinitignan natin ang bawat isa. Ang tagal-tagal na nito, umaatin ang Bible study, bakit hindi pa rin lumalago? Ako, ang dami ko nang alam ng verses. Isipin mo, binabago pa siya ng Diyos. Hindi naman talaga ng ating spiritual level. Di ba merong madaling lumago, madaling mag-mature, pero yung iba, kahit matagal na nagbabasa ng Biblia, matagal na nag-aaral, maatin ng prayer meetings, every Sunday nandito, pero hindi pa rin mabagal ang inyong paglago. Kasi yun, nakasalalay sa iyong observation. Kung yung base mo, mabagal siya, ayon sa iyong time frame, sa iyong observation, mabagal nga siya. Pero hindi mo alam, gumagalaw ang Diyos sa likod ng mga bagay, binabago siya. Kasi ang lahat ng pagbabago ng tao ay sa Diyos. Ito po ang magandang paalala ko sa inyo. Wala po tayong kapasidad, otoridad, anumang bagay na pagbuhay ang puso ng tao. Wala kahit katiting. Ang Diyos lamang ang magbabago. So kung sabihin na, ang tagal ko na itong sinisermonan, ang tagal ko na itong dinidisciple, ang tagal ko na itong dinimentor, hindi pa rin
rin siya lumalago. Kasi nga, kung yun ang katwiran natin, ay mabagal niya. Hindi natin alam, maiba na ang time frame ng Diyos. Merong mabilis nga, merong mabagal pa rin. Pero huwag niyo siyang husgahan na wala itong pag-asa. Siguro ito hindi magiging Kristiyano o hindi talaga ito nakatalaga na siya ay maging anak ng Diyos. Huwag ba natin gawin yun? Ang gawin natin, ipagdasal. Ipagdasal ng mga kapatiran kung huwag natin silang tapakan, huwag natin silang maliitin. Dahil ikaw ay more mature, mas marami ka alam ng mga verses, marami ka na-i-explain, marami kang mas maganda kang magdasal, mas maganda kang mag-worship. Hindi mo alam, yung kapatid na yun ay hinihintay lamang ang pagkakataon kasi nga meron niya ang oras, takdang oras ng Diyos lamang ang makakapagbago sa Kanya. So we pray for one another, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa bawat isa. Lahat ay binabago ng Diyos. Inumpisahan niya. Kayo po na nandito, inumpisahan na. Umpisa ng Diyos na gumagalaw sa inyo ay ang isang magandang ebidensya ay nandito kayo mag-Sunday. Matin kayo ng prayer meetings, matin kayo ng Bible study. Inumpisahan na kayo ng Panginoon. Inumpisahan na. So wala dapat na kahit sinong tao na tapusin ang sitwasyon ng isang tao. Ang ano po natin, ang road, and that is the request sa bawat isa sa inyo, mga namumuno dito sa simbahan na ito ay ipinagdidiinan nga natin na ipagdasal ang bawat isa. Stop judging. Stop na minamaliit natin ang bawat isa kasi nga mabagal siyang magbago. Sinabi na nga na huwag ka magsisinungaling, nagsisinungaling pa siya. Marami pa siyang hapdi at unforgiveness sa puso niya. Marami pang mga ugaling hindi na mababago. Darating po yan. Ang Panginoon kasi ang sabi, inumpisahan niya, natapos niya, siya ang magtatapos. Okay? So ngayon, ito ngayon ang susunod, ito pa maganda. Sabi ko sa verse 1, natapos na ng Diyos. Okay? Natapos na ng Diyos. Nung natapos ng Diyos, hindi sinabi na natapos na ang Diyos, pero naisip ng Diyos na dagdagan pa. O naisip ng Diyos na i-modify pa yung mga itsura ng tao. O natapos na, baguhin pa ng Diyos ang mga mundo, ang mga bituin. Hindi po sinabi yun. Kasi natapos na, kung binasa niyo po, siguro sa mga nakaraang pag-aaral, sinabi na bawat araw na naganap na tapos, ano pang salita ng Panginoon? Napakabuti. Napakabuti. It's perfect. Pag ang Diyos ko nagsabi na it's perfect. Napakabuti. Napakaganda. Okay? Ngayon, ito po ang nangyari. Ang susunod na slide sa verse 2, ang sabi ngayon, natapos niya ito sa loob ng 6 na araw. At nagpahinga siya. Okay? So, nagpahinga ang Diyos. Isipin niyo po, analyze natin ito. Nung sinabi ng Panginoon doon, nagpahinga siya. Natapos, mabuti, nagpahinga. Bakit nagpahinga ang Diyos? Because everything was perfect. Perfect lahat eh. Wala na siyang dapat alagaan. Kasi kasuhin na italaganan niya na iyan ang halaman na ilalago. Ang hayop ay dadami, ang tao ay dadami. Lahat yun eh. Nung nagpahinga ang Diyos, yung pagkakataon na yun, ay dapat po natin malaman, wala pa ang kasalanan. Hindi pa pumapasok ang kasalanan. So, nung nagpahinga ang Diyos, wala na siyang kailangan pang iligtas, bantayan, gabayan. Kasi nga, wala pang pumapasok ang kasalanan. So, makikita niyo naman sa mga susunod na araw, kaya nasira ang lahat, pumasok ang kasalanan. So ngayon, kung tatanungin niyo po, bakit ganito ang gobyerno, bakit ganito ang militar, bakit ganito ang ugali ng mga tao, ang mga alhigain nila, kasi nakalimutan na nila ito sa Genesis eh. Perfect sana. Pagkatapos pumasok ang kasalanan at nagpahinga ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos because everything was perfect. Ngayon sasabihin natin, well, pwede ba lang magpahinga pagkatapos? Well, ang tanongin mo sa sarili mo, perfect na ba? Wala ka na bang dapat isikasuhin? Wala na bang problema? Wala na bang shortcomings? Then, magpahinga ka. Kasi gano'n na Diyos, nagpahinga siya kasi everything was perfect. Walang kasalanan, walang katimonyohan, walang kadiliman, nagpahinga siya. So makikita po natin sa mga other verses ngayon na pagkatapos na nahalubog ang mundo sa kasalanan, ang Diyos ay hindi na nagpapahinga.
binabantayan, naggagabay, pinagdarasal tayo, binabantayan tayo, pinapalago tayo. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, every day God is at work. Okay? But at the time, siya ay nakapagpahinga. Okay? So nakita niyo po ang destruction ng kasalanan. Nasira ang plano ng Diyos. Dapat lahat tayo nagpapahinga rin. Dapat wala nang patayan, walang iyakan, walang kasalanan. Dapat kasama tayo ng Diyos na nagpapahinga, enjoying the creation, pero nasira po yun. So huwag niyo po bibiruin ang kasalanan. Kasalanan po ay sumisira, kasalanan ay nagbibigay ng dilim, kasalanan ay lahat ng destruction ay matitikman nyo. Okay? So ito ang tanong. So, kailan ako pwede magpahinga? Well, kung perfect na lahat. I'm not saying po na hindi ka magpapahinga, hindi matutulog. Kasi sinalagan ng Biblia na magpapahinga tayo. What I'm saying po is may mga bagay na nangyayari sa buhay niyo. Huwag kayong magpahinga sa panalangin. Huwag kayong magpahinga sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi marami sa atin, ayoko na sa relasyon na to, ayoko na dito sa ugali ng anak ko ito, ayoko na sa ministry na to. Magpapahinga na lang ako. Bakit? Perfect na ba? Wala ka naman dapat isikasuhin sa sitwasyon natin, hindi po. In spirituality, ang Kristiyano po ay hindi nagpapahinga. Physically, yes, natutulog tayo. Physically, yes, nag-holiday tayo. Pero spiritually, do not let that come into place na magpahinga na kayo. Tsaka na lang. Okay? Kasabi ko ngayon ng mga kabataan, bata pa po ako eh. 19 years old po, 18 years old, tsaka na lang ako sasabak sa ministry work, tsaka na lang ako magtatrabaho, tsaka na lang ako mag-i-involve sa mga gawain ng Panginoon, bata pa ako. Eh, bata ka pa nga, gusto mo na magpahinga ngayon. Bakit ka magpapahinga tayo? Eh, hindi pa naman perfect ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam mo ba ang mangyayari sa iyong kinabukasan? Alam mo ba, makakatapos ka ba ng pag-aaral? Alam mo ba ang mangyayari sa iyong trabaho? Nagpapahinga. Yun ang problema ng tao. Nagpapahinga nang hindi pa kailangan magpahinga. Ang Diyos, yes, lahat ng karapatan, lahat ng kondisyon na nagpahinga ka, siya, yes, nagawa na wala na siyang asikasuhin. So, hindi mo natin sinasabi, paano natin ma-achieve ngayon ang pahinga? Darating po yan. Maaaring hindi dito sa natin, present life natin, pero darating po ang isang pagkakataon na tayo po ay magpapahinga. Do not rest. Huwag kayong magpahinga sa nangyayari sa buhay ninyo. Ipagdasal ninyo, keep reading the Word of God. Ito po ang pagkukunan natin ng kalakasan ng gabay. Kaya maganda po yung ang ganda ng introduction. Ang simbahang ito ay gumagalaw at nakatayo sa salita ng Panginoon. Ito po ang ating basihan. Ang authority po ng church, ng Disciples of Christ Church ay ang Biblia. It is our final authority in faith sa ating pong mananampalataya and in practice. Sa lahat ng buhay natin, problema, conflict, okay, kinukonsulta natin ang sinasabi ng Biblia. Yes, of course, hindi lahat ng detalye ay nandito. Hindi sinabi ng Biblia, sino mapapangasawa mo, saan ka magtatrabaho, anong susok mong gamit, saan ka pupunta. Pero meron lahat yun na biblical principle. O meron mga mas malalaking katuruan na hindi sinakop ang maliliit na detalye, ano pa rin natin, ibabatay natin doon. Pagka namuhay po kayo naayon sa salita ng Panginoon, hindi ko sinasabing yayaman kayo, hindi na kayo magkakasakit, hindi na kayo magkakaproblema. Yes, pero maraming tagumpay. Kapag tatagumpayan nyo ang kasalanan, ang maling mga pamumuhay, ang maling mga pag-iisip, ang unforgiveness, that's how powerful the Word of God is. Kaya nga sumali kayo, meron dito mga discipleship, intentional discipleship, merong youth Bible study, may women's ministry Bible study, may men's Bible studies, meron pong online Bible studies, dito sa Sundays, pumunta kayo, umatin kayo ng Bible studies. Ang telling niyo po, hindi kayo magsisisi sa pinag-aralan niyo ang salita ng Panginoon. Dito niyo makikita kung paano gumalaw ang Diyos. So, bago tayo magtaka, bakit nangyari sa akin ko?
Bakit ganito ang nangyari? Then, go back to the book of Genesis. Go back to the book, the whole book of the Bible. Binibigyan po ng church na ito ang pagkakataon na magkaroon kayo ng Bible study. Importante po yan. Aside from your personal devotions, meron po mga group Bible studies. Yes, so maganda yun kasi natututo tayo sa bawat isa. Natututo tayo sa mga, maging sa mga questions ng mga kapatiran natin, natututo tayo. So, group Bible studies are very good, importante, kaya tanungin niyo po ang mga naka-schedule, pinapaskil naman po, ina-announce sa mga schedules ng mga Bible studies, and huwag muna kayong magpahinga. Huwag muna natin sabihin, wala naman akong dapat nang gawin. Nothing is perfect yet in this situation. Okay? So, ang sabi naman po dito sa susunod na slide ay hindi pa ninyo nalalaman, hindi pa ninyo naririnig na ang ating Diyos ay walang hanggang Diyos at siya ay lumikha ng buong sandaigdig. Hindi nanlalata, hindi siya napapagod. Okay? So, nagpahinga ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos. Gusto kong malaman nyo na nagpahinga ang Diyos hindi dahil siya ay napapagod. It's not the reason. Nagpahinga ang Diyos para iparamdam, ipakita sa atin na dadating ang kapahingahan ay sa Kanya. Ang kapahingahan ay idinalaga niya. Kaya siya ay nagpahinga. So do not think na, kaya pala parang hindi mapapagod ng Diyos. 6 days of creation. Day 7, nagpahinga siya. Hindi siya nagpahinga. Napapagod siya. Kasi ang linaw po ng sinabi, ang Diyos hindi nalalata. Hindi siya napapagod. Ginawa niya yung example para makita natin na mayroong pagkakataon na kailangan itigil mo muna. Kailangan mo yung pagkakataon na huwag mo nang ipagpatuloy o kailangan ka nang mag-isip o kailangan mo ng spiritual rest. Yun po ang sinasabi sa atin. Kaya tinatanong ko sa inyo, sino na ang pagod? Pagod na po ako. Wala nang pagbabago. Wala nang puro away sa bahay, puro away sa opisina, puro na lamang masasama ang nadidinig ko. Pagod na ako. Gusto pa na magpahinga. Hindi po, do not. Physically, yes. So pinapangaral po natin, hindi natin pinapangaral na huwag na kayo magpahinga, huwag kayo mag-holiday, huwag na kayong humiklo sa inyong trabaho. Yes, kailangan physically, we need to rest. But spiritually, do not rest yet. Do not stop doing. Do not stop being involved in the church kung meron kayong capacity. Kung meron kayong abilidad, meron kayong mga gift, be involved in the ministry. And I'm telling you po, kaya nga po, sila Pastor Alvin, si Celeste, ang ginagawa ang lahat, hindi na nagpapahinga kasi malapit na po bumalik ang Panginoon. Hindi po kami nagbibiro. Tapos maaaring isipin nyo, ilang taon na po itong pinapangalan, babalik na ang Panginoon, babalik na ang Panginoon. Hindi pa rin siya bumabalik. Iba na naman po ang time frame ng Diyos. Sa atin, naiinip na tayo, pero ginagawa ng Diyos ang lahat para mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa ng mga makasalanan na tumalikod sa kanilang kasalanan. Kung bumalik na ang Panginoon, paano yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nagbabago ang buhay nila. Kasi naiinip na tayo, Lord, bumalik ka na, kasi tupanin mo na yung pinangako mo. Kung yun po, i-insist natin, what about yung mga hindi pa nakakadinig ng Ebanghelyo? Yung hindi pa nakakilala si Jesus? Kaya nga po, ang numpisa niya ay tatapusin niya at hindi siya napapagod, kaya po siya ay nagpahinga. Okay? And then, yung susunod na slide, ang sabi ngayon, hindi dapat magpakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabi-gabi kung bumilay, pagkat pinapagpahinga ng Diyos ang kanyang mahal. Again, this is a proof po na ang verse, ang sinasabi ng Bible, ang kapahingahan niyo po ay manggagaling sa Diyos.
Okay? Sinasabi niya, meron nagpapagal, gumigising ng maaga, talagang nagtatrabaho ng todo-todo. Pero anong nakakamtan? Mga temporary na bagay. Nabibili nga ang mga bagay na yun. Mga kagustuhan niya sa buhay, mga karangyaan. Hindi ko po rin sinasabi na dapat huwag bumili ng ganon, na bumili ng mga gadgets, ng mga sasakyan o kung mga bagay. Ang sinasabi, kung yun lang ang pagpapaguran mo, gigising ka ng maaga para magkaroon ka ng bagay na yun. Gigising ka, magpupuyat ka ng magdamag. Hindi ka matutulog, magpapagod ka. Para lamang ang mga temporary na mga bagay dito sa mundo ito, delikado. Kaya nang pinapaalala sa atin ng awit. Sabi, maraming tao ginagawa yun. But what for? What for? Di ba? Kasi hindi natin madadala. So, anuhin po natin, kasi kailangan, importante sa mga Kristiyano, lagi po nasa isip nila ang eternity, ang walang hanggang buhay. Pag naalis po sa puso ninyo ang eternity, walang hanggang buhay, delikado. Kasi, magiging focus nyo ngayon yung temporary. Pag inalis mo eternity, mapopokus ka sa temporary. Delikado yun. Kasi yung temporary ay walang magagawa sa'yo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, panandali ang mga bagay. Okay? Kaya nga sabi, warning ng awit na yun, maraming gumagawa niyan. Pero ito po ang sabi, ang Diyos, ang kanyang nagbibigay ng kapahingahan sa kanyang mga mahal. Ang mahal ng Diyos, malinaw po, sinabi ng Biblia, ang mga sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. So, hanapin niyo po ang kaligayahan, kapahingahan sa Diyos. Maraming, siguro kayo mga naglalaro sa isipan niyo ngayon, bakit po yung kapitbahay ko, hindi naman Kristiyano, ang ganda ng bahay, ang ganda ng buhay, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng motorsiklo, ang ganda ng dinadrive, ang ganda ng hindi po Kristiyano. Temporary pa rin yun. Dahil ang Panginoon ng Diyos, yes, God can give you physical rest, but more importantly po, alalahanin niyo po, spiritual rest. Kapahingahan ng spiritual, ibig sabihin po, wala nang pagkabagabag, ang digmaan na naglalaro sa inyong puso dahil sa kasalanan. Doon tayo aalisin. Yun ang atin po magkaroon ng focus and balance po. I-balance yun dahil ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan. Kaya kung nagtataka, meron dito na naghahanap ng break. Lord, di ba naman ako problema after problema, shortcomings, mga kaaway, mga kadiliman, hindi pa matatapos na ito. Maaaring ang tanong is, kailan matatapos? Hindi yun ang tanong. Ano ang relasyon mo sa Diyos ngayon kahit bakit hindi natatapos? Okay? Kasi po, ang isang Kristiyano kahit hindi natapos ang problema after problema, sinasabi po ng Biblia, hindi po nawawala ng pag-asa. Hindi siya sumusuko kagad, nagpapatuloy ng pakikibaka. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapahingahan sa kanyang mga minamahal. Okay? Maaaring ang question is, bakit po problema ako ngayon? Maaaring instead of that question, tama ba ang relasyon ko sa Diyos? Tama ba ang pananampalataya ko sa Kanya? Kasi ang linaw ko lang sinabi, ang Diyos ang nagbibigay na kapahingahan sa Kanya mga mahal. And then the last verse po, sa verse 3, sabi dito ngayon, pinagpapaalan niya ang ikapitong araw at itinuturing itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, pinagpala ng Panginoon ay itong araw, Sunday, kung saan natin tinatalaga isang araw para papurihin ng Diyos. Pasalamatan siya, magdasal, makinig. So, pinagpala po ang araw na yon. So kaya nga po, ang mga Kristiyano po ay tinatalaga ang Sunday. Sunday na magkaroon tayo ng gawain ng pagsamba. Kaya nga po ito, meron tayo dito umaga. Para mabigyan ng pagkakataon na magpahinga ka at ilaan mo ang ilang oras. Hindi na nga hinahanap na buong
araw na ito sa church, ilaan mo man lang ilang oras para ang araw na yon ay pinagpala. Ang sinabi po, ito ay banal. Itong araw na ito po, nandito kayo ngayon. Banal ito, banal. Pinagpala, itinalaga ng Diyos para kayo ay makamahinga in spiritual and mga bato ng kaaway sa atin. Again po, the rest will come from God. Temporary rest na ibibigay ng mundo, yes. Yes. Kung naghahanap ka ng pahinga, ano po ba yun ng mundo? Sige, mag-double check ka na lang. Sige, paglaban mo yan. Huwag mo nang ano yan. Lumayo mo na lang dyan kung naiinis ka o gumanti ka na lamang. Yun ang mga pahingang binibigay, pinapangaral ng mundo ito. Yung mga temporary rest. But the final, the rest that is beyond sa ating imagination, hindi natin talaga may imagine ay ang kapahingahan na galing sa Diyos. Okay? Sino na po sa inyo ang magiging? Sino na naghahanap ng kapahingahan? Sino na sa mga binasa natin ngayon, ang Diyos ang nagbibigay ng kapahingahan? Si Jesus ay tinapos ng lahat para ngayon magkaroon ng kapahingahan. So the challenge this morning, sa ating mensahe ngayon ay, sino ang pagod na? Gusto ka na po ng pahinga. Gusto ko na po ng relasyon sa ating Panginoon kasi sabi niya, ang mahal ng Diyos ang magbibigay ng kapahingahan. Gusto ko na po na magabayan ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ngayon po ay inyong katanungan ngayon, kayong kahelingan ngayon, sa bibigyan natin kayo ng pagkakataon. Abang naman ang church na ito, si Pastor Amos, sino po kung naghahanap ng kapahingahan ngayon? Pagod na sa problema. Pagod na sa bato ng kaaway. Pagod na sa challenges ng kasalanan. Okay? So we will, let's call the worship team. Let's call the worship team and aawit ko sila. Pero hindi po natin aksayin nyo. So while they're singing softly, let's sing, the worship team can be sing song softly. We'll give everyone na nangailangan po naghahanap ng kapahingahan. Ang kapahingahan na kailangan niyo po ay galing sa Diyos. Hindi mo mabibigay ng simbahan to. None of us can get that. It's God. So if you need prayers in any area ng buhay niyo, pagod ka na, tumayo ka. Lumapit ka din mo ay pagdarasal ka na. Let's take this opportunity. Anyone who wants rest in the presence of God, ang Diyos lang. Ano man po sitwasyon ng buhay niyo, will give you the opportunity to surrender natin sa atin.